The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang babae na tumatambay sa isang tindahan sa tapat ng PUP kung saan may inaalok ang tindera dito ng mga gamit na nababalot ng kababalaghan. Ako si Alexa at nangyari ang aking kwento ilang dekada na ang nakalipas. Nangyari ang isa sa pinaka-nakakakilabot kong karanasan nung ako ay estudyante pa sa PUP at ginagabi sa aking pasok. Saktong unang taon ko nun sa kolehiyo at bagong lipat lang sa Maynila. Nakikitira lang ako sa aking tiyahin nung mga panahong nasa PUP ako nag-aaral. Dahil laking probinsya ako, ay binalaan na ako sa mga mandurukot at ibang mga modus sa mga estudyante. Lingid sa aking kaalaman ay kababalaghan pa ang aking magiging karanasan. Una kong nakilala si Manang Sabel isang gabi nung ako ay pauwi galing sa klase. Umuulan nun at wala akong masilungan kaya nakitambay ako sa tindahan niya na tila kariton lang na may kung ano-anong abubot. Tahimik lang akong nagpapatila nang may isa pang nakisilong. May isang estudyante ang tumakbo sa ulan para tumambay din sa tindahan ni Manang Sabel. Nagulat ako dahil kinausap siya ni Manang Sabel samantalang mas nauna akong kasama nito. Napansin kong inaalok ni Manang Sabel ang estudyante ng isang kwintas. Ayon kay Manang Sabel, ay ang agimat daw na tinitinda niya ay proteksyon laban sa aksidente lalo na't maulan daw at gabi na. Tinawanan lang ito ng estudyante na tila nawirduhan sa sinabi ng matanda. Nagpaalam siya at lumusong na lang sa ulan nang bigla itong masagasaan. Kitang-kita ko na tumilapon ang katawan ng bata sa gitna ng kalsada at hindi na gumalaw pa. Agad na nagtakbuhan ang mga nakakita papalapit sa katawan ng estudyante para magtawag ng tulong, ngunit ayon sa mga rumesponda ay patay na ito. Nakita kong bumuntong hininga lang si Manang Sabel na tila dismayado siya. Doon ako napatanong kung alam kaya niya ang mangyayari kaya ito nag-alok sa estudyante. Nanginginig ang buo kong katawan nung ako ay umuwi dahil unang beses kong makakita ng aksidente. Hindi maalis sa isip ko ang kakaibang reaksyon ni Manang Sabel at ang kanyang tila kaalaman tungkol sa mangyayari pa lang. Dahil doon ay naisip kong hanapin ulit ang tindahan nito tuwing umuuwi ako ng gabi, ngunit hindi ko ito nakikita at naaabutan. Isang linggo ang lumipas at halos nalimutan ko na ang tungkol kay Manang Sabel, ngunit patuloy na tumatatak ang trauma ng aking nasaksihang aksidente. Gayunpaman, naging usap-usapan na ang nangyaring aksidente at napabalita pa ito. Nagkaroon ng mga babala na mag-ingat sa pagtawid-tawid lalo na tuwing gabi at umuulan sa labas ng unibersidad. Doon ko bigla naalala ang tungkol kay Manang Sabel at sa hindi inaasahang pagkakataon ay umulan ulit isang gabi at nakita ko muli ang kanyang tindahan. Naisipan kong makisilong ulit sa tindahan ni Manang Sabel at sinubukan kong kausapin siya, ngunit hindi ito umiimik sa aking mga katanungan. Nakangiti lang siya na tila puno ng lihim at ayaw niyang ibahagi ito sa akin. Maya-maya ay napansin kong may papalapit na lalaki. Bago pa ito makasilong ay halatang nakainom ito at tila lasing na base sa mga kilos nito. Kapansin-pansin ang pagtingin niya sa akin
at ako ay kinakabahan na baka ako ay lapitan niya. Nagulat ako nang bigla akong kausapin ni Manang Sabel na nag-aalok ng isang agimat. Nanlamig ang aking katawan dahil naalala ko ang pagtanggi ng estudyanteng na aksidente sa kanya, kaya agad kong binili ang kwintas. Ayon sa kanya, ay proteksyon naman daw ito laban sa kapahamakan. Nakauwi ako ng ligtas at nagulat sa aking nakita sa balita. Dahil may isang police report di umano ng isang babaeng estudyante na muntikan ng mahalay ng isang lasing sa kanto kung saan ako nakisilong kay Manang Sabel. Ayon sa balita ay hinabol daw siya ng lasing at sa kabutihang palad ay dinumog ang lalaki. Ngunit habang nagkarambulan daw ay nabugbog ang lalaki at nagtamo ng tama sa ulo hanggang sa hindi na ito nagising. Naging duguan daw ito at nang itakbo sa ospital ay dead on arrival na ang lalaki. Dun ko napagtanto na totoo nga ang epekto ng agimat. Dahil kung hindi ko ito nabili sa matanda ay baka ako ang nabiktima ng lasing, lalo na't saktong walang tao nung nakita ko ito dahil umuulan nun at walang ibang taong dumadaan. Nangilabot ang buo kong katawan at nagdesisyong alamin pa ang misteryo kay Manang Sabel. Naisip kong nais kong magpasalamat kay Manang Sabel dahil niligtas niya ako, ngunit naisip ko ang aksidenteng nangyari sa aking kapwa-estudyante, na may kakayahan siyang pigilan yon kung alam niya ang mangyayari, ngunit nakakapagtakang hindi niya iyon ginawa. Doon ako nagpasyang kumprontahin siya kung saan nanggagaling ang mga agimat at paano niya nalalaman ang mga mangyayaring masama bago pa ito maganap. Ngunit nang tanungin ko siya, ay napansin kong may kakaiba sa kanyang itsura at aura. Nabalot ng kadiliman ang paligid na tila bumigat ang hangin. Saktong wala na namang ibang tao sa madilim na kalsada ng tindahan ni Manang Sabel. Natakot ako kaya naisipan kong umalis na lang. Ngunit paglingon ko ay tila naglaho bigla ang kariton ni Manang Sabel. Nagmamadali akong umuwi para alamin ang katotohanan tungkol sa kanyang tindahan. Nagtanong-tanong din ako sa mga nakakatandang estudyante at mga nakatira sa tapat ng PUP. Karamihan sa kanila ay hindi kilala si Manang Sabel at hindi nakikita ang kariton nito. Ngunit may iilan na nakakita daw dito at naaalok na din ng kanyang mga misteryosong agimat. At iisa lang ang pinagkapareho ng aming mga karanasan. At yun ay tuwing nagpapakita siya ay may namamatay na tila kapalit ng kanyang mga agimat. Ilang taon na ang nakalipas at nasa akin pa din ang agimat, ngunit hindi ko na nakita pa si Manang Sabel. Hanggang ngayon ay nababalot pa din ang aking karanasan ng misteryo at kababalaghan. At hindi ko na muli pang nakita ang kanyang tindahan sa PUP.